Hello, hello, hello! Doc Bryce here! Ihanda nyo na ang inyong mga puso, isipan, kaluluwa. Makinig kayo. Sa lahat po ng mga may diabetes dyan, matataas ang sugar, may mga health condition, pre-diabetic, or may family of diabetes. Paano nyo malalaman? Siyempre, yung maintenance ng inyong mga parents, ng mga relatives. Kung meron silang medication na nagpapababa ng sugar, pakisabihan, paki-invite, paki-share itong talk na to at bibigyan natin ng kasagutan ang inyong mga health condition. Okay? Nagtataka ba kayo? Bakit kahit na anong gawin ninyo, hindi nakokontrol ang sugar? Magbibigay ng gamot, yes. Pagbalik sa doktor, bakit dinadagdagan ang gamot? 'Di ba? Ang gamot, gumagamot. Bakit hindi nagagamot ang sakit na diabetes? Bakit hindi nakokontrol ang sugar? Ito na. Doc, nakokontrol naman ang sugar. Bakit hindi tinatanggal yung gamot ko? O syempre, bakit nga ba? Etong kasagutan dyan. Kadalasan, ang iniisip namin mga doctors, mga high carbs talaga ang kakainin nyo. Mga favorite ninyong kainin. Tinapay, pansit, yan, mga favorite, di ba? Favorite ko rin dati. Yan, dati. Yes, palabok, favorite na favorite ko noon. Pasta, yes, very delicious. Then again, if you have diabetes, pre-diabetes, or family of diabetes, syempre, ayaw natin na umiinom ng gamot. Ayaw natin na makuha natin yung mga complication ng uncontrolled sugar. Ito, nakakatakot, no? Ang daming complication. So, ano ang itutulong ng low carb sa diabetes or yung lifestyle na to? It's a lifestyle. Okay? So, pag-usapan natin ngayon yon. So, paano makakatulong ang low-carb lifestyle sa inyong health condition na diabetes, pre-diabetes. Alam mo, kahit anong mga health condition na address din niya. Grabe naman ang low-carb. Parang lahat na lang yata na-address. Alam nyo, yung lifestyle ang babaguhin natin. We will more focus on the real foods. Pero tandaan, this is an education. Hindi ito kapalit ng consultation ng mga physician. So, bago nyo simulan ang mag-low carb or bago kayo mag-isip or gawin itong low carb, please consult your trusted doctor. Kaso ang problem, no? Hindi nila gusto ang low carb. But marami akong mga patient, when they consulted me, ang daming mga changes, ang daming improvement on their health condition. Okay? So, tandaan ninyo wag na wag kayo magtatanggal ng mga gamot. Doktor lang po ang may karapatan na magtanggal, mag-revise or magbawas or magdagdag ng inyong mga gamot. Kaya konsulta as their advice. Okay? Hindi tayo ang maggagawa niyan. Kung hindi, magkakaroon kayo mga problems eventually. Hindi natin alam yan, no? Okay. So, ang type 2 diabetes, ano nga ba ito? Bakit nagkaroon yan? Dati-dati naman, walang sakit na ganyan. Sabi nga nung isang nakakatandang doktor na kilala ko, nakakatanda, no? Nung daw siyang intern or residente pa lang, pinag-aagawan ang isang pasyente na diabetes. O, di ba? Pinag-aagawan nila. Bakit? Dahil kukonti lang talaga naman ang may sakit naman, may diabetes noon. Tapos, ang mga maraming sakit noon, tuberculosis, ito yung mga communicable diseases. Ang diabetes are non-communicable. So, kadalasan, tuberculosis, pneumonia, no?
Tapos, ano ang dati no, dengue. But now, naku po, napakadami ang diabetes ngayon. So, habang lumilipas ang panahon, padami ng padami ang mga nagkaka-diabetes. Okay? So, ano ba ang diabetes? Ito ay tinatawag na insulin resistance. Merong insulin resistance. So, ibig sabihin nito, hindi na ganun ka-epektibo ang insulin na pinoprovide ng ating lapay, pancreas. So, habang tumatagal, no, bumababa ang kakayahan ng pancreas na gumawa ng sapat na insulin. So, maraming factors ang pwedeng maka-apekto nito. Pwedeng genes, yes. Pwede rin sa mga pagkain, pwede rin sa bigat natin, timbang, pwede rin sa tulog, naku, yung stress, pwede rin yan. At physical activity. Kaya, paano natin makokontrol to? So, question, bakit nga ba tumataas ang sugar natin? No? Pangunahing culprit dyan, carbohydrates. Pangunahin, yes. Pero marami pa rin factors. And isipin natin, no? Hindi lahat ng carbohydrates ay pare-pareho. Low carb tayo, so hindi zero carb. Basic muna. No? Mas better nga kung mas mapagtutuan na natin ng pansin ang health condition natin. Ngayon, sa sobrang busy natin, ay, may gamot naman. Iinom na lang ako. Ganun lang yan. Medication lang. Bababa ang sugar, makakain ko yung gusto kong kainin. Ang problem, pagbalik ninyo sa doktor niyo, ay, Dok, ba't nadagdagan yata ng 2 ang aking gamot? Hindi na control ng sugar mo eh. Kailangan natin magdagdag ng gamot. Magulat-gulat ka na lang after 5 years, nag-i-insulin ka na. Oh my God. Kaya, sa lahat ng mga nakikinig ngayon na may mga diabetes, pagtuunan nyo ng pansin ang inyong sakit, ang inyong health condition. Huwag kayo puro trabaho, busy. Sobrang busy ako, Dok. Wala akong panahon dyan. Basta bigyan mo ako ng pampababa ng sugar. Nako. Okay. So, when you eat high carbs, panay-panay, pansinin nyo yung plato ninyo. Kung puro carbohydrates, minsan 80% to 90% of your plate are carbohydrates. Imagine mo, may pansit na, may kanin pa, nilagyan ng protein, itlog, healthy. Nilagyan ng konting dahon. Wow! Ano yun? Carbs. Protein. Kukunti lang protein. Tapos, vegetable, fiber, carbohydrates ulit yun. Di ba? So, there are so-called starchy vegetables. So, ano yung mga starchy vegetables? Mga gulay na nasa ilalim ng lupa. So, these are starchy vegetables can also elevate your sugar. Kaya, think twice. Prepare nyo yung food properly. Dapat may portion talaga na palitin lang natin ang carbohydrates if you have a diabetic condition. Okay? So, ang maganda dito sa low carb, satisfying ang mga meal natin. So, bakit naging satisfying? Because nagfo-focus siya sa real foods. Ano yung mga real foods? These are egg, fish, chicken, pork, beef, vegetable. Okay? Yan. So, ano ang kahalagahan ng low carb? Ano ang bakit to nakakatulong sa mga diabetics? May mga research suggests na maraming taong type 2 diabetes kapag nag-low carb ay tumutulong bumaba ang sugar. So, pagka bumaba ang sugar, sasabihin na ng doktor, iha, tanggalin na natin to. Ang ganda na ng sugar mo. So, ibig sabihin, controlled na. So, dapat nagbabawas tayo ng gamot. Okay? And eventually, when you continue doing low carb, ang mangyayari niyan, next laboratory, normal pa rin. Dapat.
panay ang birthday party. Tapos puro carbohydrates ang kinakain. Naku po, next consult, tumataas ulit ang sugar ninyo. So nagdadagdag or babalik ng doktor nyo ang gamot ulit. Okay? So, nakakatulong din itong magpababa ng A1C. Ang A1C, HbA1c, is a reflection of your average sugar 2 or 3 months ago. Ang mas magandang ipagawa ninyo ay fasting insulin and also the FBS para makompute natin yung insulin, gaano kataas na yung insulin resistant ninyo. If it's normal, elevated, no? Or severely elevated. Aba, ang pinaka-importante niyan, makompute natin ang insulin resistance. So, another thing, when you do low carb, research to ang lakas mag-lose ng weight. Alam mo, maraming natatakot. 5 kilogram in a month. Takot na. Dok, hindi ba healthy ang mag-lose ng weight ng ganyang kabilis? Aba, kung alam ng doktor ninyo ang low carb, no? Ano ang physiology, pathophysiology ng paglo-low carb, hindi siya matatakot. Pero kung hindi niya alam, at nakita niya after a month, 5 kilogram ang na-lose mo, matatakot yan. Hindi daw healthy. Alam niyo, pagka nag-low carb kayo, bakit ang bilis ng pag-lose ng weight? Because water yung natatanggal sa atin. Okay? Water lang yan. Eventually, magpla-platoy ang pag-lose ng weight. No? Pero, kita nyo, when you do low carb properly and you lose weight 5 kilos in a month, after a month, ba't parang lumalakas ka? Unlike kung nanlalata ka. Sa umpisa, may panlalata. That is, nag-a-adapt muna ang inyong katawan sa mababang carbohydrate intake. At eventually, after a month, nag-i-improve na yung energy ninyo. Why? Because nag-a-adapt na kayo sa low carb. Nag-a-adapt na sa taba kayo kumukuha ng energy. Not in sugar or not in carbohydrates anymore. Okay? So, weight loss. Yung spike ng sugar, piniprevent niya. Tapos, pagka bumababa ang inyong sugar, nawawala na yung pag-spike ng sugar ninyo. Aba, isa din mawawala dyan, mga gamot. Unti-unti, nagbabawas sa mga to. Kung binabantayan talaga kayo ng doktor ninyo, aba, magiging aware siya. Bakit? Ganda ng sugar mo Tapos 3 ang gamot mo sa diabetes. Aba, kung ako ang doktor mo, tatanggalin ko ang isa na dyan or 2. As long as you're going to continue this lifestyle. Okay? Okay. Hindi lang low carb, no? Hindi lang yung pagkain lang na ito. Kailangan din natin ng regular exercise, resistance training. Ito if you are just starting low carb at hindi pa kayo nag-exercise, wag muna. You just wait for 1 month. 1 month lang yan, wag kayo maiinip. Okay? Pero kung nag-exercise na kayo, nagli-lifting exercise, nagka-cardio na, walking, jogging, biking, bago kayo nag-low carb, tuloy-tuloy nyo na lang. Pero kung sedentary lifestyle, wag muna. Walking pwede pa, magbaon lang kayo ng electrolytes. Okay? So, after a month or 2 months, saka tayo magpapaganda na ng katawan. Okay? So, hindi lang yung pagkain ang aayusin natin. Exercise, resistance training, tapos tulog. Importante talaga ang sapat na tulog. Sa panahon ngayon, ang hirap sa mga diabetic kasi ang mga trabaho nila, it's either panggabi, graveyard shift, or yung iba nga, more than 8 hours. May 12, 18 hours. No? Ang hirap ng situation yan, tinatawag kong occupational hazard. So, make sure yung hazard pay sa inyo malaki-laki. Kasi isa yung lack of sleep
Isa rin pwedeng cause ng mga sakit natin. Lack of sleep, nagpapatas din ng sugar yan. Cortisol, taas, tumataas din ng sugar. And then, stress management. Lahat tayo may stress. Kanya-kanyang stressor yan. Okay? Ang mahalaga, na ma-manage natin. So, paano ko, si Doc Bry, paano niya na-address ang stress? Aba, meron akong tinatawag na me time. Ano yung me time na yon? May oras ako na para sa akin lang. Tuwing morning, usually pagising ko ng 4 or 5 a.m., may me time ako up to 8 or 9 a.m., may exercise ako. Yan ang stressor ko. Magbabike ako ng 2 oras or 60 km, 50 kilometers, tatakbo ako ng 5 km, 8 km, or pwede ako mag-swim. Or, pagka tinatamad minsan, minsan tinatamad, nag-gym naman ako. Okay? So, variety ng mga activity, mga stress reliever ko yan. Okay? So, pwede yan. Tapos, dun sa mga naninigarilyo dyan, vices, naku, iwas na yan. Iwasan nyo ang mga vices. Then, limit your alcohol intake if you're taking. Why? When you do low carb, nadidehydrate ang katawan. We need electrolytes. And if you're taking in alcohol drinks, mas lalong nadidehydrate ang katawan natin. So, lahat po ng mga kakilala niyo na umiinom, tapos napansin niyo, no, yung mga relative ninyo, kita niyo, lango sa alak. Hindi kape ang sagot dyan. Naku po, tubig. Bigyan niyo sila ng masarap, malamig na tubig. Bakit? Nadidehydrate nga tayo pagka may alcohol. So, hydrate. Electrolytes much better. Hindi kape. Pag kape, lalong nadidehydrate tayo. Then, you need to have a regular follow-up to your trusted doctor para na monitor. Huwag kayong mahiyang magtanong sa inyong mga doktor. At sigurado, tutulungan nila kayo. Just ask for their help. Okay? At sila mag-a-adjust ng mga gamot. Question them. Para saan to? Ang dami kong pasyente, no? Hindi nila alam kung para saan tong gamot na to. Okay? Pero ngayon, marami ng mga doktor ngayon nag-explain, which is good. I-explain nila bakit ganito, para saan to. No? Ako, bago ako magbigay ng gamot, sasabihin ko, gusto nyo bang mag-take ng gamot? Kung ayaw nyo mag-take ng gamot, eto, gagawin natin. Ni-explain ko. Pag ginawa nila to, after follow-up at maganda ang result, good job. After laboratory at hindi maganda ang result, ibig sabihin, tatanungin ko na sila, ginawa niyo ho ba ito? Kung hindi nila ginawa, then medication will help. Minsan, baka kailangan lang ng medication din. Yung iba, talagang ayaw mag-take. Well, kung ayaw niyo talaga mag-take ng medication, you need to do this first. Okay? Mag-low carb. So, ano ba yung mga pagkain na pwede? Etong isang tip sa lahat ng mga diabetes. Kung yung pagkain bang ito ay nagpapaspike ng sugar. Ang goal natin sa sugar, pag wala pang kinakain, no? Usually in the morning, wala pang kinakain. Ang gagawin ninyo, check muna ng sugar. If your sugar is 100 milligrams per deciliter and below, yan ang goal natin sa sugar. Expect ninyo ang ganda ng FBS, ang ganda ng A1C. Okay? Sa gabi naman, after eating, 2 hours after eating, kung ang sugar ninyo, ang goal natin ng sugar is 125 milligrams per deciliter and below. So, kung yan ang sugar ninyo, goal natin, na-reach natin, minsan pa, below 100, 95, yan. Ako, napakaganda ng FBS ninyo susunod. And eventually, magbabawas ang doktor ninyo ng medication. So, ano mga examples na food na hindi mag-spike ng sugar? Kaya tandaan ninyo, eto, fish, egg, chicken, mga meat, non-starchy vegetable. Ano ba yung mga non-starchy? Ito yung mga gulay na nasa ibabaw ng lupa. Pag nasa ilalim ng lupa, starchy vegetables. So, nag-i-spike ng sugar yan.
So, yung mga fruits na mabababa ang sugar, glycemic index, ano yun? Strawberry, berries, avocado. Mga nuts, olive oil, water. Ito yung mga importanteng mga pagkain na hindi mag-spike. Kaya, usually, no, ang alam natin, pag hypoglycemic na, ano ba yung hypoglycemic? Aba, nagsi-70 ang inyong sugar, no, below 80, or nagsi-60 ang sugar ninyo. Anong advice sa inyo? Kumain ng chocolate. Minom ng soft drinks. That is wrong. Ngayon ko lang natanto, no? Dati yan din ang alam ko eh. Naku, hypoglycemic ka. Bili ka ng juice. Bili ka ng soft drinks. Asan may chocolate ka, may candy ka? Nako. The danger of doing that, you will spike your sugar. So, alam niyo, pagka-elevated ang sugar niyo, meron yung maliit na mga damage na ginagawa sa ating cells, sa ating organs. Malalaman nyo na lang yan pagka-dekada na mataas palagi ang sugar ninyo. Ang daming complication. So, eto po ang kakainin nyo. Pagka nag-hypoglycemic kayo, you drink your electrolytes. You eat now. Ano yung eat? Eat low-carb foods. Ano yun? Ito na, binanggit ko na. Kumain kayo ng itlog. Kainin yung ulam ninyo. Yung gulay. Uminom kayo ng electrolytes. No? Kumain kayo ng low-carb foods. Huwag kayong mag-alala. Mga protein to. When you eat carbohydrates, ang spike ng sugar, ganun, whoop, taas, ganun, taas. Pag kumain kayo ng protein, ang spike ng sugar, ganun lang. Pero tumataas ang sugar. Okay? Carbohydrates, ganun. Protein, ganyan. Pag may fats yan, ganun lang, mas mababa. Okay? Nag-elevate din naman ang sugar. Pareho sila nagpapa-elevate ng sugar. Okay? Pero mas safe na tayo sa protein. Okay?